Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Kasamahan po natin ang lingkod ng Diyos in the book of Jeremiah the prophet. Jeremiah chapter 33 verse 3 sa Revelation may pamagat na our earnest prayer release the power of God. And I read, God said, call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. So dito po ay pinakikita ng Diyos kung gaano po siya makapangyarihan. At gusto po niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. At ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay inutusan niya po tumawag sa kanya, manalangin, upang malaman po ng lahat na hindi lamang ang Diyos po'y buhay, may kontrol ng lahat ng bagay, hindi lamang po siya pinakamakapangyarihan sa lahat, kundi araw-araw, oras-oras, maya't maya, ay gusto po niyang ipakita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kung atin pong susuriin po ang kasulatan, madidiscovery po natin from the Old and New Testament that God loves to display His power. God loves to display His power. Makikita po natin yan from the book of Genesis to the book of Revelation. Mula po sa time ng creation hanggang sa time po ng kanya pong paglikha ng bagong langit at lupa, ang New Jerusalem. Makikita po natin na walang tigil na dinisplay ng Diyos ang kanyang kamangamangang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang atin pong pananalangin po ay napakahalaga. So ang tanong po, paano po tayo dapat manalangin? In the book of James, chapter 5, makikita po natin sa verse 7 hanggang 8 ang truth na ito. Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord, the rapture of the church. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the earthly and latter rain. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. Paano po tayo mananalangin? Manalangin po tayo ng may katyagaan. Ang ibig sabihin, huwag po tayong manghinawa. Huwag po tayong magsawa. Na kung paano yung pong magsasaka, na pagkatapos niya pong magtanim, ay matyaga po siya nag-aantay ng ani. Ganito daw po tayo dapat manalangin. So in verse 16, 17 and 18, we read, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer or earnest prayer, fervent prayer of a righteous man avails much. Sa ibang translation, is so powerful and effective. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Paano po tayo dapat manalangin? Kailangan manalangin po tayo sa pusong malinis. Pusong wala pong kasalanan, yun po ang sabi ng verse 16. Kaya kung sino po yung may kasalanan, dapat ito po yung kinukumpes niya bago po siya manalangin. Either siya po yung sama ng loob, tampo, hinanakit, habag sa sarili, takot, lungkot, pag-aalala, kaisipang negatibo, gawa ng laman, o ito po yung worldliness, idolatry, pagnanakaw ng tithe offering, pagbabakbite, pag-i-slander, pag-agasip, paglakad sa laman, agaya ng immorality, adultery, fornication, sexual perversion, pride, idolatry,
Dapat lahat po ng ito ay wala po sa puso ng mga nananalangin. Dapat ang puso niya po ay napakalinis, napakalambot. Dahil yun po ang susi ng epektibo, maalab, maapoy na pananalangin. Ikalawa, manalangin po tayo na meron pong earnestness. No, ibig pong sabihin, dapat persistent po tayo. Kagaya po ni Elijah, siya po ay nanalangin earnestly. Siya po ay nanalangin fervently. Siya po ay nanalangin consistently. Siya po ay nanalangin ng isang panalangin napakatagumpay. He prevailed in prayer. At dito po makikita natin, when we pray earnestly like Elijah did, yung power po ng Diyos na nagmamanifest, siya po yung nag-ooperate. Dito po makikita na natin yung langit po sumara sa earnest prayer po ni Elijah. At sa kanyang muling earnest prayer, yung langit po bumukas. Na ganyan po tayo ka-powerful. Ganyan po tayo ka-glorious. Kaya napakalagang maintindihan po natin ito ng buong Jesus Essential Worldwide Ministries, ng Living Like Jesus Church at ng Body of Christ. For to be like Jesus is to pray earnestly, to prevail in prayer, to be fervent in prayer, to be faithful in prayer, to pray without ceasing, to devote ourselves in prayer. Dito po makikita natin very clear na wala pong nagbukas ng langit at nagsara maliban po sa earnest prayer ni Elijah. Hindi po basta panalangin lang, kundi earnest prayer. Now, ano po ba ang earnest prayer? In the book of 1 King, makikita po natin, chapter 18, kung paano po nanalangin si Elijah upang tapusin po ang drought at ihatid po ang abundance of rain. And I quote verse 41 of 1 King 18. Then Elijah said to Ahab, "Go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of Carmel. Then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, "Go up now, look toward the sea." So he went up and looked and said, "There is nothing." And 7 times he said, "Go again." Then it come to pass the 7th time that he said, "There is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea." So he said, "Go up and say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you." Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind. There was a heavy rain. So Ahab rode away and went to Jezreel. Then the hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. So dito po yung earnest prayer na ginawa ni Elijah. Amen. Siya po ay 7 beses na nalangin hanggang dumating po yung ulan. Amen. Ang ibig pong sabihin ng 7 sa Bible po ay God's number. Ibig sabihin ito po ay completion, fullness. Hindi po siya tumigil manalangin maliban yung ulan po ay dumating. Ganyan po tayo dapat ka-sensitive in the spirit. Yung sabi niya kay Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain." Narinig niya po sa spirit yung fulfillment ng prophecy. Kasi siya po nag-prophecy, sasara ang langit at bubukas. Pero sinabayan niya po yung kanya pong discernment patungkol sa pagdating na abundance of rain ng earnest prayer. Amen. 7 times siya po ay nag-bow down sa ground habang yung kanya pong face ay nasa kanya pong mga tuhod. He prayed wholeheartedly, he prayed earnestly. At tumigil lang po siya nung dumating na po ang ulan. So ito yung lagi nating sinasabi. No? Hindi sapat na nakakarinig tayo ng prophecy para sa ating pamilya, sa ating bayan, sa ating bansa, sa blessing ng Diyos, sa perfection ng church, sa salvation po ng maraming kaluluwa. Kasabay po ng prophecy ay sinasamahan po natin siya ng earnest prayer. Why? Because earnest prayer fulfill the prophecy. Ganito po manalangin ng Panginoong Hesus. Dami po ng prophecy niya, amen, sinasabayan niya po ito ng maalab at maapoy at maningas na
panalangin. Hindi po siya nag-antay lang dyan ng fulfillment ng prophecy, kundi ito po ay pinangyari niya. Hindi niya tinulungan ng Diyos, kundi alam po niya yung katotohanan ng kahalagahan po ng earnest prayer para yung gusto ng Panginoong papangyarihin at yung prophecy binitiwan niya ay mangyari at maganap. Hindi niyo po napansin, marami pong prophecy ang nabitiwan pero hindi niyo nakita kaagad. It takes months and years and many years bago po siya nangyari. Dahil dinidemand ng Diyos yung understanding ng church patungkol sa kahalagahan po ng earnest prayer, ng prevailing prayer. Amen. In the book of Acts chapter 1, we read, verse 8, Jesus said, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." So dito po nagsalita ng Panginoon bago po siya bumalik po roon sa kalangitan. Amen. Pagkatapos siyang mabuhay na maguli mula sa mga patay. Sa kanyang huling pagpapakita sa mga alagad. Amen. Sa Galilee. So sabi niya, dadating sa inyong Espiritu Santo, magiging makapangyarihan kayo. At kayo sasaksi sa akin na puno ng kapangyarihan sa Jerusalem, Judea, and Samaria at sa buong mundo. Now, ano pong ginawa po ng early church nung marinig nila yung prophecy? Na-empower po sila ng Diyos sa pagdating ng God, the Holy Spirit. Ito po ginawa nila. Verse 14, "This all continued with one accord in prayer and supplication." Amen. This all continued with one accord in prayer and supplication. Hindi lamang po sila nagpunta ng upper room sa Jerusalem at umupo na walang ginagawa. Ano pong ginawa nila? Pumunta po ng upper room, sama-sama po silang matyaga at maalam na nanalangin. Amen. Gaano po sila katagal na nalangin? 10 araw. Kaya nung dumating po ang araw ng Pentecoste or the day of Pentecost, doon bumaba ang Holy Spirit like a rushing mighty wind. And it filled the whole house na kanila pong kinakaupuan at sila pong lahat ay nagpuspos ng God, the Holy Spirit at nagsilita ng iba't ibang wika. Amen. Hindi sila tumigil manalangin malibang dumating yung promise, Holy Spirit. O dalangin ko maintindihan to ng church. Acts 2:1-4. When the day of Pentecost had fully come, ibig po sabihin, ng day of Pentecost, 50 days after the resurrection, they were all with one accord in one place. Amen. Ayan. Sila po yung magkakasama, grupo. They move as one, corporately. They pray earnestly. Amen. Sama-sama po sila. Hindi po isa lang yung nagpipray, 2, 3. The whole church ang nagpipray. Hindi po isa, hindi 2, hindi 3. The whole church ang nagpipray. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Isang lugar lang kinalalagyan nila. Parang kagaya nitong EDSA, itong Blessed Holy Sanctuary ng Diyos. Sama-samang nananalangin, hindi hiwa-hiwalay. Amen. The whole church, the early church, prayed in one accord, in one place. Gano'n sila karami? Hundreds, 120. Amen. Babae, lalaki, amen. Bata, matanda, all of them are praying. At ano po ang nangyari? And suddenly there came a sound from heaven as of a rising mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Ano po nangyari habang sila po nanalangin? Dumating po ang God the Holy Spirit na pinangako ni Jesus. Sino po nagbaba po ng God the Holy Spirit? Sino po yung nagpulpil ng prophecy na sinabi ni Jesus in Acts 1:8? Ang kanilang earnest, united, corporate, unceasing, effective, powerful, united prayer. Then in Acts chapter 4, ang sabi po ng Bible, nilalabas na po si Peter at saka si John sa kulungan dahil sila po'y kinulong. Dahil hindi po natawa ang mga Pariseo sa miracle na naganap in Acts 3 at sa kanilang boldness, walang tigil na nangangaral sa temple. At pagkatapos sila po'y pagbantaan at takutin na mangaral sa pangalan ng Panginoon, bumalik po si Peter at saka si John sa mga kapatiran. At ang sabi ng verse 23,
And being let go, they went to their own companions and reported all the chief priests and elders had said to them. Nireport po nila yung threat na sinabi sa kanila at pagbabawal sa kanilang wag silang mangaral patungkol kay Jesus at wag nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So sabi ng verse 24, so when they heard that, they raised their voice to God with one accord. Do you hear that? Muli na naman silang nanalangin ng sama-sama. Oh, you have to understand that. At ano po ang ginawa po nilang sama-sama silang nanalangin? So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. Amen. Who by the mouth of your servant David have said, why did the nation raid and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly, against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, we the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness that they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Ano pong ginawa nila? Hindi po sila natakot. Hindi po sila nagpa-pressure. Hindi sila nagtago. Hindi po sila nag-alala. Ang ginawa po nila sama-samang nanalangin sa Diyos. Humingi po ng boldness. Humingi po ng power para makaperform ng signs, wonders, and miracles. Amen. At ano pong nangyari? Sama-sama silang nanalangin. Ang sabi po ng verse 29 ay ito. Nung sabi po ng verse 31, ito, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Amen. At pagkatapos po nilang sama-samang manalangin in one accord, the early church in unity, fervently, earnestly, ano pong nangyari? Dumating po ang Holy Spirit at nilindol po yung lugar na kanilang kinalalagyan at sila po ipinuspos ng Espiritu Santo at nangaral ang salita ng Diyos na meron pong boldness o katapangan. You see? Do you understand the revelation? Our earnest prayer move God to display His power. Yung ating maalab sama-samang pananalangin ay nag-uunat ng kamay ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Inaantay niya lang tayong manalangin. Sabik na sabik po siyang ipakita kung gaano siya kakapangyarihan na ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. Nag-aantay lang po siya na tayo manalangin. Nag-aantay po siya na maintindihan po ito ng church. Na hindi natin dapat inaantay ang Diyos na gumawa sa atin ng dakilang bagay because Jesus said, it is finished. Tinapos niya na po lahat ng gawa ni Satan. Tapos na ang kaligtasan ng mundo. Tapos na po yung kanyang salvation. Tapos na yung kanyang healing, yung kanyang deliverance, yung kanyang prosperity. Tapos na po yung lahat po ng crisis mula sa diablo. Tapos na. Inaantay niya lang po ang church, manalangin, ang sama-sama, matyaga, maalab, maapoy, upang ito po ay maihatid niya sa individual, sa bawat pamilya, sa bawat barangay, bayan, bansa, sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen. Upang yung gawa ni Satan sa kanila ay ma-destroy niya. Inaantay niya ang church. Hindi po dapat yung church yung nag-aantay sa Diyos dahil ang Diyos ang nag-aantay sa church. Ang sabi niya, tumawag kayo sa akin, sasagot ako. Sino po inaantay niyang tumawag bago siya sumagot? Sino? Tayo, ang church. Amen? Hindi siya sasagot malibang may tumawag. At yan po yung nangyari sa bansang Israel in Ezekiel 22. Chapter 22, nawasak po ang bansang Israel kasi humahanap siya ng mananalangin. Humahanap siya ng tatawag sa kanya at mamamagitan para iligtas niya ang bansang ito pero wala siyang nakita kahit isa. So the land was destroyed. Ganito rin na nangyari sa Sodom at Gomorrah. Kung nagpatuloy si Abraham sa pananalangin, ang Sodom at Gomorrah ay hindi madidestroyed. Sapagkat sasagot ang Diyos kung may nananalangin taong matuwid. Amen. 1, 3, 5, 7, 20, 30, hanggang may nananalangit na mamagitang taong matuwid ang Diyos maawain at mahabagin.
Yung judgment na impending, aalisin niya, i-remove niya, at papalitan niya ng what? Extended mercy. Nakita niyo na nag-ayuno si Moses ng 40 days, kahit gusto niya lang lipulin ng Israel, ay hindi niya ginawa. Dahil may namagitan, may nanalangin, may nag-ayuno, may nagsakripisyo. Dininig ng Diyos si Moses. Sabi ng Lord sa kanya, Moses, i-wipe out ko ng matitigas na ulong lahing ito. Ikaw na lang ang maiiwan at magsisimula ako ng bagong lahi sa pamamagitan mo. Ayaw ni Moses. Niremind niya ang Diyos ng pangako niya kung paano niya sila inilabas sa Egypt. At ano lang ang sasabihin ng mga pagan nation na nakapalibot sa kanila. So what Moses did is he fasted and prayed ng 40 days and 40 nights para sa redemption, deliverance ng Israel, at yung mercy ng Diyos ay yung wrath ng Diyos at anger ay mapalitan ng extended mercy, at yun nga ang nangyari. Amen. Kaya dapat lahat ng mga anak ng Diyos ay malalim manalangin. Lalo na kung nagpasya kang maging kagaya ni Jesus. Dapat yung panalangin earnest. Hindi tayo dapat tumitigil hanggang hindi pa nagaganap yung ating hinihingi. May mga panalangin, ang panalangin po ay magaan lang, depende sa pinagpipray mo. Pero kung ipapanalangin natin po barangay, bayan, bansa, buong mundo, hindi natatapos po yan ang simpleng panalangin. Siya po tinatapos sa pamamagitan ng walang tigil, tuloy-tuloy na sama-samang maalab na pananalangin na puno ng pag-aayuno. Kasi pag ang mga demonyo po umatake sila at nagwasak lang buhay, hindi naman sila gumagawa isa-isa. Grupo-grupo po yan. Kaya nga sabi, legion eh. Ilan po ang legion sa Bible? 6,000. Isang tao, 6,000 demonyo nakatira. Isipin nyo kung gaano karami pong demonyo yung legion, 6,000. Gaano karami po yung nananalangin sa church? Yun po ang tanong. Tapos kiniklaim na lamang po yung sagot. Nag-Jericho March na lang. Pagtas nagkakaraba na lang, ano nangyari? Nakita ba natin ang kalayaan ng barangay ng bayan ng bansang ito, ng buong mundo? Of course not. Pangit ba yung ginawa ng church? Hindi. Kaya lang kulang sa katotohanan eh. Yung pong kawalan ng kaalaman, benefit kay Satan yan. Favor sa kanya yan. Hindi dahil may power siya, kundi ang mga anak ng Diyos ay ignorant. Napaniwala niyang okay na yung panalangin na yun. Pero maliwanag sa Bible, it is not so. Are you still there? Now, tingnan po natin again ang Luke chapter 2. I want to point out something to the Living Like Jesus Church and to the body of Christ. Let me read as you follow me, verse 36 up to 38. Now there was one Anna, a prophetess, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was of great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all who look for redemption in Jerusalem, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. So magmula po nang mabiyuda po si Ana, hindi na po siya nag-asawa. Ang sabi po ng Bible, dinivote po niya yung kanyang pong buhay sa pananalangin at pag-aayuno sa templo araw at gabi. Amen. Dahil meron po siyang burden at may revelation hinahawakan. Una, ano po yung burden niya? Yung redemption po ng Israel, yung bansa niya. Yun ang burden niya. Ikalawa, ano po ang revelation niya? Yung pagdating ng Messiah. Because the Messiah's coming was prophesied. At alam po niya yun. Dahil siya po'y propetisa. Alam po niya ang prophetic word sa Old Testament that one day the Messiah will come. She's moving out of revelation and out of burden. At ang sabi ng Bible, hindi siya tumigil manalangin at mag-ayuno. Maliban si Jesus po ay dumating sa temple. Oh, you have to hear that. Ulitin natin ha. Hindi siya tumigil manalangin at mag-ayuno maliban si Jesus ay dumating sa temple, nahayag sa kanya, nakita niya. Sinantay niya. May revelation siya. Alam niya ang panahon ng paglabas ng Panginoon. Amen. Hindi yung araw, hindi yung oras, yung panahon. Yung pagdating ng Panginoon, alam niya. Alam din natin na ito na ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Anumang araw, anumang oras, dadating siya.
Kaya lahat na nag-aantay sa Panginoon, dapat matyagang nananalangin at nag-aayuno, ang buhay na ay nakakonsecrate sa Kanya, nakatalaga, kinabubuhay siya. Wala nang panahon sa bagay ng mundo, sa self, kundi God's conscious, holy, walking in the light, living like Jesus, because God is light, in Him there is no darkness. Malinis yung mata, malinis yung labi, malinis yung isip, malinis yung puso, malinis yung buhay, malinis po yung ugali. Amen. Living in the light, ang ibig sabihin, living in the truth, living in what God told us to do or tell us to do. Living in the light means we are taking our responsibility. Living in the light means we are walking in the Spirit and living in the Spirit, manifesting the character of God and revealing, operating in the power of God. Walking in the light, living in the light means we are living the life of Jesus. Kasi pag pinamuhay mo ang buhay ng Lord, walang sin. Ayun, bakit naman nagkakasin ang church? Kasi nga, hindi niya pinamumuhay-buhay ng Lord. At kung pinamumuhay, hindi tuloy-tuloy. Kaya, hindi po tumigil si Ana. Oh my God, help us to understand this truth. Help the church to understand this truth. The living like Jesus, church first, then to the body of Christ worldwide. Hindi siya tumigil manalangin at mag-ayuno sa kanyang katandaan. Sabi na maraming Bible scholar, 106 po ang edad ni Ana. 106. Sa loob po ng 84 years, pagmula lang siya po yung may biyuda, hindi po siya nag-asawa. Ininvest niya po yung buhay niya sa pananalangin at pag-aayuno. Napakalaki po ng pag-ibig niya sa Lord at mithiin na makitang si Jesus po'y dumating. Napakalaki ng burden niya na makitang ang bansa niya ay lumaya. At si Ana, mga minamahal, ay type ng end-time church. Type po siya ng end-time church. Dapat hindi lang ang GCIC Worldwide Ministry ang nabubuhay sa personal, corporate, united, earnest prayer and fasting, but the body of Christ worldwide. Ang end-time church. Dahil parehas lang. Naantay tayo sa pagbaba ng Lord. Parehas lang. Gusto nating makitang malaya ang Pilipinas. Bawat churches sa buong mundo gustong makitang malaya ang mga bansa nila. Parehas lang. Ang pagkakaiba lang, at ang tanong, sino yung gumagawa ng ginawa ni Ana? That is the question. Dahil pag nag-fail na po ang consecration ng bawat isa ng body of Christ, nag-fail na po ang ating prayer life, ang ating fasted life, all things fail. No one will see the Lord. Philippine Island will not be saved. Their countries will not experience apostolic revival. Their countries will not experience the greatest Holy Spirit invasion. Hindi po ito nakuha sa Caravan, sa Marcha. At praise the Lord at Jericho March. It's more than that. Naliwanag po ang Scripture. It must be a united, earnest, corporate prayer and fasting. Amen. Na hindi po natin nabasa rito na si Ana po ay naboring, nalungkot. Dahil pag ang puso at isip mo nilagay mo kay Jesus, wala kang kalungkutan na madadama. Yung pa, kung may kalungkutan ka nga, tatanggalin ng Lord eh. Wala kang pag-aalala at pagkabalisang madadama. Kung meron man, naalisin niya. Kung merong yok na tinapon si Satan dyan, o obstacle, para hindi ka maka-breakthrough, tatanggalin ng Lord yan. Dahil hindi siya one-time Savior at hindi siya one-time healer. Siya ang ating everyday Savior, Healer, Deliverer, Provider. Forever. Ulitin natin, hindi siya one-time Savior, Healer, Provider, Deliverer. At Lord. Siya ang ating everyday, eternal Savior, Healer, Provider, Deliverer. Lord God. Groom. Amen. Who did not depart from the temple but served God with fastings and prayers night and day. Walang alisan sa temple. Hindi ba kasi talaga pwedeng samahan yung fasting at prayer ng television? Hindi nag-workout yan eh. Hindi mo pwedeng samahan niya ng pamamasyal at ang napakaraming ginagawa. Hindi mo pwedeng samahan niya ng balita ng mundo. Na nag-workout yun. In fact, yan yung obstacle at barrier at harang. Hindi mo pwedeng samahan niya ng date at message
kay brother, kay sister. It takes full consecration. It takes full concentration. It takes full commitment para mag-workout siya. Na ito po ang isang reason kung bakit sa dami na nagpipray, ang resulta po napakaliit. Yan yung nangyari sa Amerika, masyado po malaking kabigatan ko sa church sa Amerika. I'm appealing to God na burahin niya po yung shame ng church sa Amerika. It is a great lesson for the church worldwide kung ano naganap sa Amerika, especially po sa bansang ito. That the church must understand, matagal ko lang sinasabi noon pa hanggang ngayon, we have nothing to do with politics. Nothing. Na ang solusyon po ng kaligtasan ng isang bansa ay wala sa presidente, who they are. Wala sa prime minister. Wala sa sinamang world leader. Wala sa sinamang kings, emperor. But through Jesus Christ alone. Ang problema ng church sa Amerika, masyado po siyang nahook sa politics. Inasa po nila kay President Trump yung kaligtasan ng bansa nila. Yung pagbabago sa Constitution. That is wrong. Wala akong nabasa sa Biblia niyan kahit minsan. Ang nabasa ko sa Bible ay malinaw. Ang inaasahan ng Diyos ay ang church. Matthew 5:13-16, 2 Chronicles 7:14, Ephesians 3:10, 1 Timothy 1-5, Mark 16:15-18, Matthew 28:18-20, Acts 1:8. On and on and on from the Old and New Testament is the church. Nakalimutan po ng church sa Amerika na kayang baguhin ng Diyos ang puso't isip ng presidenteng mahilig sa abortion. Kaya niyang tanggalin. Nakalimutan ng church sa Amerika ang kaya niyang palitan ng mga laws na yan. Kung mananalangin lang ang church ng tuloy-tuloy, totoo, nagagamitin ng kanyang authority. Because I've said this long time ago and I will repeat this. Na mga presidente at prime minister may period po yung pag-upo at may time ng pag-alis. Pero ang church, walang time ng pag-upo at walang time ng pag-alis. Ang pag-upo natin, to rule and to reign, ay hindi titigil. At ang tangi nating pag-alis ay pag na-rapture na po tayo. Hindi tayo nabibilangan ng 3 taon, 4, 5, 6, kagaya ng term ng congressman, mayor, governor, presidente. Sa state, 4 na taon. Sa Russia, 6 o 8. Sa atin, 6. Eh kahit nga sa mga kingdoms, mga hari ay namamatay, napapalitan. But God is forever is alive and the church is alive. Patay man ang church ngayon isang araw, mariresurrect na siya. Dahil hindi tayo titigil manalangin at mag-ayuno nang may katyagaan. Pagtitiis na puno ng pananampalataya. Ito ang problem ng church, yung understanding sa revelation truth na to. Kasi lahat naman nagpipray. Pero ano nga ang bunga? Mahalaga sa Diyos ang isang bansa. Ang Nineveh, napaka-wicked na bansa nito. Kaya nga doon for distraction to kasi wicked ito. Sinasamba nito, hayop. Amen. Katawang tao na may katawang hayop. Dami nitong Diyos-Diyosan. So pagan ito, so wicked, so idolatrous, so evil yung kanyang pagsamba sa mga demonic idols na to. Pero nasave siya ng Diyos. Kung paano walang tigil for 40 days straight, si Prophet Jonah ay nagpunta ng buong Nineveh, sinabi yung prophetic word. At ito ay nakarating sa hari, pababa doon sa pinakamaliit na mamamayan at nagbigay ng malakas na conviction upang ang hari magsisi, magsuot ng sako at maglagay ng abo sa noo, sa ulo, pababa sa lahat ng mamamayan ng Nineveh. Pati hayop ay nag-fasting at ang Nineveh ay naligtas, na-spare sa judgment. Hanggang ngayon, yan ang Diyos. Nakalimutan kasi ng marami na ang Diyos ay hindi lang Diyos ng paghatol. Una sa lahat, ang Diyos ay Diyos ng kaawaan at kahabagan. Ang galit ng Diyos pansamantala, pero ang awa niya habang panahon. It is only tapping the mercy of God. It is only touching the grace of God. And how we do that?
We have to stand between the gap and the hedge. Yun ang trabaho ng mga intercessor, mamagitan sa Diyos at sa tao, nang walang tigil. Hingi ng tawad ang kasalanan ng bawat isa, bawat pamilya, bawat bayan, barangay, bansa, kasalanan ng church. Ipag-ayuno, hingiin ang awa ng Diyos, natanggalin niya yung impending judgment, yung orat niya, ipalitan niya ng mercy, at sasagutin siya ng Diyos. Dahil nga ang galit niya ay pansamantala, pero yung awa niya habang panahon. Kaya hindi niyo mababasa sa Bible na sinasabing God is a God of, God is wrath. Sabi ron, God is love. God is merciful. Kasi nga yung galit niya pansamantala, hindi niya karakter yun. Hindi niya nature yun. Ang nature niya, His love, He's faithful, He's righteous, He's merciful, and He's holy. At bahagi lang po ng kanya pong justice at pagiging righteous ay yung humatol. Pero kung may mananalangin, hindi titigil, mas mananaig ang awa ng Diyos. Kasi mahabikin siya. Eh, sino yung naligtas sa mga naging Kristiyano ngayon sa buong mundo? Malibang naawa ang Diyos. Eh, talama kasalanan ng lahat bago na born again. Kasi mari-mari mang kasalanan ng lahat bago na born again. Pero nangaligtas po tayo. Grabe po yung pagkabakla ng marami bago siya naging mananampalataya. Pagkatomboy, grabe po yung addiction sa alak. Grabe po yung kaso po niya ng pornography, adultery, fornication. Hindi lang multiple. Grabe. May mga polygamous activities na yan. Lahat na po ng klase ng sin, nasa bawat isa. But the love of God and His mercy was extended to us. Dahil may nanalangin. Ay nag-ayuno. Kaya dapat ang church ngayon, masipag siyang manalangin. Yun ang unang-una niyang dapat Nakasipagan, manalangin, mag-ayuno, hindi yung ibang bagay. Hindi na kasi naalagay ang church ngayon sa kalagayang qualified to save. Kasi siya, isi-save mo rin. Masyado na siyang nahook ng mundo. Ano na siya ngayon sa mundo? Beholden, trap siya. Para siyang daga na natrap. Gustong lumabas, hindi makalabas. Alam niya yung tungkulin niya, pero hindi niya magawa because he was trapped. He was hooked. He's in bondage. She was hooked. She's in bondage. Maging sa teaching ni Jesus, we see. In Luke 11, lumapit ang mga alagad sa kanya. Sabi, Lord, turuan mo kaming manalangin. So sinagot sila ng Lord. Tinuruan silang manalangin. Anong klaseng panalangin po ang tinuro niya? Ito po siya. Luke 11:5. And He said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, Do not trouble me. The door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet, now watch me now, yet, because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Paano daw po tayo dapat manalangin? Ito po ang Lord. Sinagot po yung request ng mga alagad na turuan silang manalangin. Ang pong klaseng panalangin ang tinuro niya sa lahat? Persistent prayer. Earnest prayer. Prevailing prayer. Not just prayer. Kasi maraming prayer ngayon. Chance prayer, saying prayer. Baka sakali prayer. Ang turo niya, persistent prayer. Huwag kang mag-give up hanggang yung sagot hindi mo nakikita. You have to prevail in your praying. Amen. Ito, gumamit po siya ng illustration. Ginamit niya po yung magkaibigan. O yung kaibigan ng kaibigan niya, tulog na. Amen. Siya po kumatok ng bahay, madaling araw, humingi po ng pagkain. Hindi naman po siya nabigyan ng kaibigan niya dahil siya po kaibigan. Malinaw ang sabi ng Lord. Sa kanya pong kakapilit. Kahit sarado na yung pinto ng kaibigan niya, tulog na po sila, nagpapahinga, at wala siyang balak bigyan kasi nakaka-istorbo siya.
pero sa kanyang kakapilit at hindi siya umaalis, katok ng katok doon sa pinto ng bahay ng kanyang kaibigan. Sabi ng Bible, napilitan yung kaibigan niyang bumangon kahit ayaw, naobligang bumangon para ibigay yung kanyang hinihingi. That is the revelation. Not a lesson, but a revelation. Amen. At ito rin kung bakit sinabi ng Lord sa verse 9, so I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. Ang ibig pong sabihin talaga nito sa original Greek, humingi ka ng humingi hanggang hindi ka nakakatanggap pag tumigil humingi. Kumatok ka ng kumatok hanggang ang pinto hindi bumubukas. Amen. Keep asking. Keep knocking. Humanap ka ng humanap at huwag kang tumigil humanap hanggang hindi ka nakakasumbong. Yun ang ibig niyang sabihin. Keep asking, keep seeking, keep knocking. At ano po pangako niya? It will be given to you, you will find, and the door will be open for you. And the door will be open to you. Yun po ang tama. Hindi po yung hingi ka lang ngayon, okay na, tapos na. Sabi rito, persistent. Malinaw po yan. Pagkatapos po ng salita na persistent prayer, sinabi niya ngayon, ask, knock, seek. Keep asking, keep knocking, keep seeking. Amen. You will receive, you will find, and the door will be open to you. You must prevail. The church must prevail. Dapat persistent tayo. So, tingnan niyo yung binasa natin kanina sa James. Parehas lang. Si Jesus yung nagsasalita. Mga apostle po yung nagsulat in the anointing of the Holy Spirit. Parehas lang yung dinidiman. Yung demand ng Lord sa Old Testament, ibang mga tao na yan, ay siya rin demand niya kay Elijah sa New Testament. O sa, even though he is an Old Testament prophet, pero yung kanya pong character, yung kanyang prevailing earnest prayer, ay ginawang example saan? Sa New Testament. At sino po ang nagpen o nagsulat? Si Apostle James. Isa sa anak ni Mary at ni Joseph. Hinindihan niyo po ako. Kaya ang nangyari sa church, sa kanyang kakapray, na-scratch niya lang po yung pinto. At tumigil na po siya. Sabihin na lang po natin na nalangin po marami, ang natouch niya lang po yung atmosphere, yung terrestrial. At yung iba naman po, medyo nagdagdag ng effort, ang natouch niya po yung celestial. Pero dapat lumalagpas tayo rito sa terrestrial, dapat tayo tumutuloy sa celestial. Yun ang praying like Jesus. Kaya kung meron man distraction na naiahatid kay Satan, maliit lang. Nakakapag-organize pa yung diablo. Ako, masyado akong burden. Araw-araw may namamatay. Nagugulo yung mga Pilipino. Kung ano-anong report sa television, sa dyaryo, sa radio. Sino may kasalanan? Sining walang kasalanan? At ang tigil investigasyon ng pulis, ng NBI. Pero alam natin ang totoo. Isa lang naman ang dapat sisihin dito, si Satan. Lahat ito'y biktima. Yung pinatay, yung namatay, both of them are devil's victim. Amen? Biktima sila parehas ng diablo. Yung drug lord, yung drug addict, parehas biktima ni Satan yan. Yung parehas nag-involve sa fornication at adultery, parehas biktima ni Satan yun. Yung nagnakaw at ninakawan, parehas biktima ni Satan yan. Oh, you have to hear this. Yung nasunugan at nung nanunog, parehas biktima ni Satan yan. Dapat hindi mangmangang church. In love and respect sa church ng Amerika, sa church sa Amerika, dahil maraming mga prophet doon at man of God, huwag siyang maging ignorante at mangmang. Blaming God's creation, blaming these persons, these personalities, these people, rather blaming the devil. Ako, I learned to blame the devil, not anybody. Malinaw ang sabi ng John 10:10, the devil comes to this world, Jesus said, but to steal, to kill, and to destroy. Dapat siya ang sisihin. Dapat siya po yung i-assault. Siya yung i-attack.
Siya yung gapusin, siya yung bugbugin, siya yung awayin, hindi yung tao. Yung kinulong at nagkulong, parehas biktima ni Satan yun. Yung naging daan ng pagkakakulong ng kinulong, parehas silang biktima ni Satan. Eh kung lahat po yung nananalangin, tapos nag-evangelize, full evangelism, o full blast evangelism, edi napipigil yung gawa ni Satan. At kung sila man ay mga matay, pumasok sa langit. Pero ano natin, maraming namamatay tuloy-tuloy sa impyerno. Bata, may asawa, wala, lalaki, babae, single, youth, matanda, mahirap, mayaman. Araw-araw, the devil is throwing a lot of people in hell worldwide. Hindi ko alam kung nababother ang church dyan, pero ako, at ang minute ito, masyadong bothered. Ang ginagawa ng maraming bishop at patronin, pinoforum lang ito, pinag-uusapan. At masyado siyang hook sa opinyon ng politiko, kung sino tatakbo, sino yung mananalo, sino upong presidente, vice president, sino yung susunod na speaker of the house, purihin ng Panginoon, Senate President, Governor, Mayor, kung sino-sino pa. Nakalimutan na ng church yung trabaho niya at yung calling niya. Ano ba talaga calling ng church? Isa lang naman calling niya to be like Jesus. Ano ba trabaho ng church? To do the works of Jesus, period. Wala na. Ano ba ang paghahanda ng church? Maganda. Ano mang araw at ano ng oras, mabuhay na malinis banal, nananalangin, nag-aayunan ng walang tigil, para salubungin si Jesus sa any moment rapture of the church. That is the calling, the works, and the preparation of the church. Hello. You see? Mapakalinaw po nito. Hindi nakatanggap ang kaibigan niya dahil kaibigan siya nang hinihinga niya ng tinapay, kundi dahil hindi siya tumigil kumatok na istorbo yung kaibigan niya. Linaw naman lang sabi niya eh. Sabi niya, verse 8, I say to you, though, sabi ng Lord, verse 8, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Malinaw. Sabi na Lord, hindi naman siya binigyan kasi kaibigan niya eh. Kundi dahil persistent siya. At yung tinanggap niya, sobra sa hinihingi niya. Sabi ng kaibigan niya, ibibigyan ko na ito ng sobra pa, huwag na itong bumalik kasi inistorbo yung tulog ko. Ginugulo yung pamamahinga ng pamilya ko. Do you understand that? Na sinasabi, Lord, ganito kayo manalangin, persistent kayo, earnest kayo, matyaga kayo, nagpiprevail kayo. Amen. Dahil ganito ako manalangin. Amen. At ito ang reason ang sabi niya sa Luke 18. Ito ang reason, sabi niya sa Luke 18, kung bakit niya sinabi ito. Verse 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. So itong reason. Kung bakit niya sinasabi sa atin na huwag tayong tumigil manalangin. Huwag manghinawa ang puso natin, huwag umayaw ang puso nating manalangin. Amen? Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Ano po ang purpose ng parable na babasahin ko mamaya? Para turuan po tayo na lagi tayong manalangin at yung puso natin huwag manghinawang manalangin. Huwag ka lang manalangin, huwag kang tumigil, huwag kang manghinawa, tumuloy ka hanggang yung hinihingi mo, hindi mo natatamo. Amen. Ito po yung persistent faith. Amen. Pinakikita mo yung desire mo, yung boldness mo, yung malaking mithiin mo na makatanggap dahil hindi ka tumitigil. Even though, hindi ka nagpapatuloy manalangin at titigil ka lang pag may nakita ka na, no. Na kahit wala ka nakikita, you believe, sinasagot ka ng Diyos. Pero ang ibig sabihin, dahil hindi mo pa natatapat na nare-reach yung 100% na uri ng panalangin, nagpapatuloy ka at yun ang inaantay ng Diyos. Na kahit wala ka nakikita, you believe, sinasagot ka niya. Or otherwise, kung hindi ka naniniwala, why prolong your prayer? Why persist in prayer? Why pray earnestly? Pero dahil naniniwala tayo, kahit wala tayong nakikita, tumutuloy tayo. So ang issue rito, hindi yung may nakita tayo o wala, kundi ang issue rito, ano ba yung pinagpipray natin? Yung degree. Yun ang pinagpipray natin. Yung extent, yung laki.
At ano bang gawa ni Satan yung nag-ooperate dito? Halimbawa, umataking diablo nga, sabihin natin, 1,000. Yung inaabot ng panalangin mo, 10 lang eh. Naunawaan niyo po ako? 10 lang. O paano yung 990? Di tuloy pa yon. So, sabihin, wag kang tumigil hanggang hindi ito tapos. Nakita niyo again, si Daniel, nanalangin ng unang araw, sinagot. Pinadala ng Diyos yung angel na si Gabriel, pero hinaalang ng mga kampo ni Satan sa second heaven. Kinulong siya. Kung hindi nagpatuloy si Daniel sa kanyang prayer and fasting for 21 days, hindi nakapagpadala ang Diyos ng reinforcement. Sino yung reinforcement na pinadala niya? Si Michael, ang chief warrior. O saka lang nakalabas si Gabriel. So may battle sa spiritual realm. At yun yung kagandahan nga, pag nagmamature tayo kagaya Lord, nandidiscern natin sa puso natin, sa spirit natin yan, alam natin yung accomplishment niyan through the Holy Spirit. Kaya nga napakalagang malinis puso mo. So paano mo malalamang tapos na siya? Pag dumating na yung peace. Pag yung burden, nalip na. Pero kayo, ang saksi, alam natin lahat yan, lalo yung mga intercessor here and abroad. The more na nagpipray ka at kung kailan mo gustong tumigil, the more yung burden lumalaki. Do you agree? At magugulat ka na lang, may papalit na naman. Kasi yun talaga yun eh. Kasi kung hindi totoo yun, hindi sana tumigil na. Tagal siyang nanalangin. Sa gitna ng katandaan, hindi tumitigil mag-pray. Buhay niya yun. At the age of 106, pagkatapos mabiyuda sa loob ng 84 years, walang tigil na nanalangin, araw at gabi. Isipin niyo po yun. So, ibig sabihin, si Ana nag-asawa, bata pa. At nung siya po ay mabiyuda sa murang gulang, hindi lang siya nag-asawa, inubos niya na yung panahon niya sa pananalangin at pag-ayuno. Kita niyo yung tiyaga yan. Amen. Hindi natin makukuha ang pamilya natin ng panalangin lousy, yung ating barangay. Marami nang sumubok niyan, alam niyo naman ang ibig sabihin. Marami na pong gumawa niyan. Kaya napakahalaga maunawaan to ng lahat. Wala nga question, may power, tight authority. Pwede tayong magre-rebuke dyan eh. Anytime, ang diablo, susunod. Pero may mga pagkakataon na hindi ni-destroy mo stronghold. Naunawaan niyo ako. Sa tingin kaya ninyo, mapapalayas ni Jesus yung legion sa katawan ng tao sa Mark chapter 5, verse 1 hanggang 20? Naliban ng Lord eh. Ganon kalalim manalangin? Of course not. Yung pa, ang sabi pa nga ng Mark 5, sabi ron, hindi niya lang minsan kinasaot yung legion, paulit-ulit. Sabi ron, come out, come out, come out. Naunawaan niyo yun? Kaya napakahalaga, ang puso natin malinis, puno tayo ng Holy Spirit at sensitive tayo. We are growing like Jesus as we pray. Parang nagdadalang tao yan. Ang ibig bang sabihin, dahil nag-labor na po siya, iri siya ng iri, nangalak na siya. No, nagle-labor pa lang siya. Ang sign na siya po'y nanganak na, yung bata lumabas na. Maliwanag po ba yun? Ulitin natin ha. Hindi ibig sabihin siya po'y iri ng iri. Ang ibig sabihin, nanganak na siya, no. Yun ang sign na siya po'y naglilibor at manganganak. Ano po yung sign na siya po'y nanganak na? Lumabas na po yung baby. Sino nakakaalam lumabas siya? Anong ginawa niya na lumabas na yung baby? Tumigil na po siya sa paglilibor. Yan ang prayer. Pag wala na po yung burden, that is the time to praise the Lord. Alam niyo, anong problema natin sa pananalangin, yung oras? Masyadong na programa ng diablo yung oras ng church para mag-pray. Nung earlier ko, kinausap ako ng Lord dito. Ang ginamit niya rito yung salita in Acts chapter 5. Nung pinagbantaan na naman sila Peter, manibago na naman tong threat. Napapatayin na namin kayo pag hindi kayo tumigil sa kakapangaral patungkol kay Jesus. Ano pong ginawa po ni Peter? Ano pong ginawa niya? Ito po ang sagot niya sa kanila. Watch me now. Verse 29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. So, ito kinuha to ng Holy Spirit sa akin many years ago. Itong we ought to obey God rather than men. At in-explain niya po sa akin. Na pagdating po sa panalangin, isundin natin ang Diyos. Hindi yung tao. Kasi minsan may appointment ka, titigil ka na, dami mong gagawin. Nung may inuutos sa'yo, titigil ka na. Yan po yung problem. We ought to obey God more than men. Even our feeling.
Kaya pagdating po sa prevailing prayer, ang problema rito, yung oras. Yung time na binibigay sa Lord. Masyadong maliit. Ang totoong intercessor, si Ana. Hindi siya time conscious eh. Si Ana, ano si Ana? Prayer and fasting answers prayer conscious. Hindi siya time conscious. Eh ngayon, maraming charges. Palagi nakaprograma yan. Oh. Prayer meeting natin, 7 to 9. Puro nakaprograma po yan. Ano ma-accomplish mo nun? Tapos yung hindi ka pa marunong mag-groaning, hindi ka pa marunong mag-whipping, hindi ka marunong mag-warfare. So anong ginawa mo sa 7 to 9 na yan? You see? Ang dami po nagsusum na prayer ngayon. Patungkol sa prayer, wala na mag-lockdown. Dumami pastor, panay online. Dumami intercessor, panay online. Almost lahat online. Hindi marunong mag-pray. At yung mga kasama sa prayer meeting, puro puyat, naantok. Ano sabi ng 1 Peter 4:7? Huwag lang tayo maging seryoso sa pananalangin in this end time, kundi ilagay natin yung sarili natin sa kalagayang makakapanalangin ng taimtim. Eh siyempre, kung lagi kang puyat, lagi kang pagod, lulugo-lugo, kaya anong prayer ang i-offer mo sa Diyos nito? So dapat meron kang self-discipline. Pinipace out mo sarili mo. Amen? Kasi sa totoo, dami na nanalangin, pero inaantok naman. Kaya araw-araw tayo mag-online rito at mag-warfare tayo. Kung yung mga ka-online prayer meeting natin dito, pagod, inaantok, lulugo-lugo. Malata, anong klase ito? Hindi malungkot lang ang Lord nito. Ano ma-accomplish natin ito? Kaya hindi pangit po yun, maganda yun. Pero sinasabi ko, dapat mature ang lahat na magdala. Kasi nakikigera ka eh. Meron man pumunta ng gerang inaantok, di patay ka agad yun, lulugo-lugo. Di pinugutan ng ulo yun ng mga kaaway nila, ng mga terorista. Pag naghabulan, lulugo-lugo yun, di madaling mahuli yun. Ganito rin sa makikidigma. Kaya nga tayo inanoint eh. Kaya nga tayo in-empower eh. Dahil nakikidigma tayo, kaya nga niya tayo tiniran. Pero tungkulin nating ingatan ang katawan natin, sarili natin, ilagay sa kalagayang makakagalawang Diyos sa buhay mo. Ito yung nangyari sa maraming churches. Dahil sa dami ng programa, yung prayer meeting nila, wala. Limitado. Kasi magbabible school pa sila, mag-aaral pa sila, so may discipleship pa sila. May mga bagsak naman lahat prayer life nito sa totoo lang. May mga dinidisciple nila, pati nagdi-disciple, hindi mo naman nakita talaga nagliliwanag sa glory. Na hindi mo makita yung manifest presence ng Diyos na nakabalot sa kanila. Na hindi ka kilabutan pag nakita mo sila. Kahit kumakanta at nagtuturo, wala ka madamang presensya ng Panginoong mag-a-attract sa'yo. May mga bagsak yung prayer life nito. And they don't even know how to pray like Jesus. Kaya nga napakagandang tiniyo ng Diyos ang Jesus is our shield. Pero meron pa tayong magagawa ng higit sa kinakalagyan natin ngayon. May dinidiman pa ang Diyos. The destiny of this country, Asia, Europe, the world, the salvation of our family, the redemption and the perfection of the church lies in the hands of the living like Jesus intercessors. Nahanap ng Lord ngayon, hindi preacher, intercessor. Hindi matalino at magaling ang graduate ng Bible ko at may titulong bishop. Intercessors. Wala naman naliligtas sa title ng bishop eh. Sa intercession ng intercessors, maraming naliligtas. Wala naliligtas sa theology ng bishop at mga binasang libro concerning discipleship at mga format na yan na unbiblical. Wala naliligtas dyan. Pero yung panalangin ng intercessors, maraming naliligtas. Maraming pumapasok sa langit. Kinakatakutan ni Satanas. Amen. Even the apostles know what I'm talking about. So magkaroon po ng problema sa daily distribution ng food. Yung mga Hebrew. Yung Hellenist, widows. Napapabayaan po sa daily distribution. Nung ginawa po ng 12, pinatawag po ang mga alagad at ang sabi ay ito. And I quote verse 2 of Acts 6. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, "It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables." Now watch me now. "Therefore, brethren, seek out from among you 7 men
of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Verse 4. But listen, but we will give ourselves continually to prayer into the ministry of the word. Kaya nagka-problema po sila kung sino magpapakain sa mga Hellenist Hebrew na mga widow. Sabi ng mga apostol, hindi pwedeng kami ang mag-aasikaso ng pagkain nila. Hindi pwedeng kami kumuha ng ministry of helps. Magsasuffer kayo. Hindi namin trabaho yon, sabi ng mga apostol. Hindi kami pwedeng mag-serve ng pagkain nila. Mapapabayaan namin kayo. So para hindi namin kayo mapabayaan, kukuha tayo ng mga tao. 7 kalalakihan na may good reputation. Ano-ano po yung reputation nilang good? Puno ng Holy Spirit at saka may wisdom. At kayo tutuloy pa natin full of faith. At ang sabi po rito, full of power. At ang sabi ng mga apostol sa verse 4, nang sa ganon kami naman, yung aming sarili mailagay namin sa walang tigil na prayer at salita ng Diyos para ipakain sa inyo yung revelation ng Diyos. You see? So pag ikaw ay nasa fivefold, demand to ng Diyos. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga bishop at pastor, na kagaya ni Pastor Aaron na laging kasama tao. Dapat ang mga pastor at bishop, kagaya ni Bishop at Pastor Moses, ang laging kasama ang Diyos. Kaya pag bumaba siya galing sa presence ng Diyos sa glory, nagliliwanag mukha niya, dala niya revelation with signs, wonders, and miracles. You see, from the Old and New Testament, the demand was the same. The same. So we can give ourselves continually to prayer into the ministry of the Word. Kung yung pong membership sa Movement at Coalition ginawa na ang bishop at pastor, nilagay ito sa earnest prayer and fasting. At walang tigil na pag-aaral ng Word of God. Wala naging kulto. Wala nagturo ng mali. Wala nagturo ng lousing theology. At the same as usual teaching. Wala nang revelation sila kasi kasama nga tao. Nagkalat yung Pastor Aaron, Bishop Aaron, sa bansang ito at buong mundo. You see that? At ito lang ang reason ba't ginamit na yung parable sa Luke 18. Ano na naman yung gusto niyang ipakita? So pag binasa natin ang Biblia at ang Lord gumamit ng parable, meron siyang pinapaabot na katotohanan. Amen. Yun ang purpose niya. Amen. Then He spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. At anong sabi niya merong isang widow sa city na to. Sabi mo, ito'y Pampanga, Bulacan, Las Piñas, Quezon City, Manila, Davao, Bicol, o ano pang city yan sa Mindanao, sa Visayas, Palawan, Masbate. Humingi siya ng hustisya. Kaya lang yung judge, liko. Sino po yung likong judge? Si Satan. Walang takot sa Diyos. Ayaw magbigay ng justice. Kasi siya nga nabubuhay sa injustice Wicked nga siya Wala siyang heart, wala siyang mercy. Yung nature niya is so simple. Ang nature niya, yung nature ng robber, murderer, stealer, liar. Yan ang nature ni Satan. Hindi ka pwede makipag-negotiate sa kanya kasi wala siyang mercy. Puno siya ng wickedness. Yun yung nature niya. Hindi siya may dalang wickedness. Siya ay wicked one. Pati Antichrist na in-empower niya, pati false prophet, pare-parehas lang sila ng nature. Walang pinagkaiba. Kung paano ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ay merong the same nature and attribute at yung nakatira sa atin. So yun din yung devil, demon in hell, Antichrist, and false prophet. All wicked, all murderer, or liar. Ayaw pong bigyan ng justice ng diablo. Yung ng wicked judge, yung babae. Sabi ng wicked judge, hindi man ako natatakot sa Diyos. Wala rin naman akong concern dito sa babaeng ito. Kaya lang, ginugulo ko Walang tigil akong inuobliga na ibigay na yung hinihingi niyang justice. Ginagambala niya ako.
At itong sabi niya, so, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at wala akong concern sa Kanya, at para hindi niya na ako gambalain, hindi niya na ako guluhin, ang gagawin ko, ibibigay ko ang hinihingi niya. You see that? And then the Lord said in verse 6, hear what the unjust judge said, and shall God not avenge His own elect who cry out day and night to Him, though He bears long with them? Hindi daw ba ibibigay ng Diyos ang hinihingi po natin sa Kanya na sagot? Hindi niya ba tayo ipagtatanggol? Hindi niya tayo lilingapin? Tayo na mga hinirang niyang nananalangin araw at gabi. Hindi sinabing araw lang, hindi sinabing gabi lang, araw at gabi. So, anong ibig sabihin nun? Earnest prayer, persistent prayer, prevailing prayer, unceasing prayer, till the answers come. Naliwanag po ba ito? Ako, ito nakunawaan ko eh. Kaya kahit nasa kalsada tayo nun, mighty tayo. Iilan yung tinuturoan ko sa kalsada eh, mighty. Hindi naman lalaki ang ministry ito, maliban yung pananalangin, kinabuhay natin. Tayo naakit ng bundok, kahit nakakapag-pray naman tayo sa Ermin eh. Kasi naintindihan ko anong panalangin. Kaya nga may living like Jesus mandate at teaching at revelation at life. Kasi nakita natin sa Lord yun. Tinulara natin. At ang aking panalangin eh, hindi lang ito makabalik sa church sa pangunguna ng Jesus is our heal. Dapat humigit pa at makumpleto na. Kaya ba na ang Lord? Mas maraming tao ngayon. Even doon, napakaraming churches. Amerika lang, nandoon na yung mga tanyag na mga lingkod ng Diyos, lalaki at babae. Ano nangyari sa Amerika? Saan siya nag-fail? Ano na langin? Mas marami siyang time magsalita, mag-prophecy, mag-involve sa politics, kaysa ilagay sa kamay niya ang takbo ng pangyayari sa pamamagitan ng paggamit ng authority to bind the devil, to lose the presence of God. To prevail in prayer, yun po naging failure niya. Hindi na siya makapag-pray ng ganito kalalim eh. Kasi nga yung puso niya, hook sa sin. Kaya kasi talaga mag-pray pag yung puso mo may sin. Pag nabuhay ka sa flesh, hindi ka makakapag-pray ng malalim. Yung prayer mo, nominal. Kung baga ba doon sa sa sinasabi na Lord sa Revelation 3, 15 to 18, yung prayer mo lukewarm, walang apoy. Madaling mag-give up. Hindi ka mamove ng Holy Spirit ng gusto kasi nga may haram. You want to, but you cannot. Breakthrough in prayer. Ngayon ang nangyari sa Church sa Amerika. At yan ang takbo ng church sa buong mundo at sa bansang ito. Dahil kasi pagsamahin yung prayer at politics, napakahirap. Hindi siya nagwa-workout. Dapat ang kasama ng prayer, preaching ng gospel, hindi politics. Masyado siyang na-involve, masyado siyang na-hook. Napunta na ng time niya ron. Ngayon na nangyari. Nakakalungkot na pangyayari. It makes me cry and weep and ask the Father to forgive the church. To be merciful. Naalisin yung shame niya. I'm not blaming them. I'm not condemning them. I'm not saying they are false prophet or false apostle. But we have to admit the fact. The church lose the battle because of sin and disobedience to God. Kaya laping stuck siya ngayon sa Amerika. Sumara yung isip niya. Pero saan siya nagkamali? Masyado siyang hook sa politics. Nakalimutan niya yung mandate niya, yung trabaho niya. Hindi naman yun ang pinagagawa ng Lord sa kanya. It is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So, paano gagalaw ang Holy Spirit? Prayer. Call unto me, I will answer you. Minsan kasi sinusolve ng church yung problema sa lakas niya, might niya, education niya, connection niya, pera niya, coalition niya, movement niya. Hindi nag-workout yun. Si Karaya Porsik, it is not by might
nor by power, but by my Spirit, says the Lord. It must be God. It must be the intervention of God. It must be the work of God. At mangyayari lang yan pag nanalangin tayo ng gusto. Kaya kung kayo umiiyak araw at gabi, Jesus said, araw at gabi, ipagtatanggol kayo ng Diyos. Sasagutin niya kayo. Ibibigay niya, hinihingi yung ustisya. Kaligtasan ng pamilya ninyo, barangay, bayan, bansa, at pagkabuhay na maguli ng body of Christ, ng church. Amen. In the book of Daniel, we see chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. 11. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Sa ibang translation, they found Daniel praying and asking God for his help. So ito po, very challenging po yung revelation truth dito about Daniel. Mula po pagkabata, natutuhan na po ni Daniel yung prevailing prayer. Mula pagkabata. Yun pa po ito nung mabihag sila madala sa Babylon. Ang age ni Daniel doon, mga 16 young people. 4 na king ang pinaglingkuran nito. Ito magalito ng 60 years sa government service. 4 na hari. 2 Persian king, modern day Iran, at 2 Babylonian king. Si Nebuchadnezzar yung anak niya. Yung Persian king, si Cyrus at si Darius, na nag-invade ng Babylon. In-invade ng Babylon ng Israel, in-invade ng Persia ang Babylon. Nung ma-invade ng Babylon ng Israel, bihag sila Daniel. At nung ma-invade ng Persia ang Babylon, bihag pa rin sila Daniel. Pero sa murang gulang niya, he learned to pray and pray and pray. Ayun na nag-survive sa kanila at naglagay sa kanya sa position. Nag-display ng power ng Diyos. Nagdala ng freedom sa nation niya sa murang gulang. At ano pa po yung very challenging revelation dito? Nung dumating po yung order na lahat ng makikipag-usap sa sinumang tao, Diyos niya, sa loob ng 30 days ay papatayin. Anong unang-unang ginawa ni Daniel na nalangin? Dapat nang matutuhan ng lahat, pag may nakita kang problema, kahit hindi mo problema yan, sa paligid mo, sa ministeryo, purihin ang Panginoon, sa barangay na yan, sa bayan na yan, maraming pinapatay ang diablo, na nanalangin ka na. Dinadala mo na yan sa Diyos. Gumagamit ka na ng authority mo, ng power mo. Hindi lang pinuporob sa TV ito, pinag-uusapan sa radyo, iniimbestigahan. You must prevail in prayer. You must change situation and circumstances. For you are God's mediator as you represent Christ. We are God's divine difference in the affair of the world. Our prayer is the divine difference so God can change the destiny of this country and the world, so the church. Ngayon, kawawa mga kababayan natin, tulog pa rin ang church. Sinasabi ko sa inyo, ang krisis sa mundo hindi titigil. Magugulat na naman ang lahat. Ito na naman yung balita. Ano na naman ang sagot ni Tata? I have told you long time ago. Paulit-ulit na lang yan. Linggo-linggo. Hindi ako nasyasyak. Ang kinakasya ko, asan yung church? Bakit pag nanakaw ka pa ng first fruit and tithe offering, ba't ka pa magkakasala, ba't ka pa maglalaro? Anong ginagawa mong kamangmangan? Hindi ka ba naniniwala ang bababa na ang Lord? Hindi ka ba naniniwala ang mundo'y abnormal na? From tribulation to the great tribulation to the lake of fire. And the only answer to the word crisis is Jesus Christ. Bakit tayo mo pang mag-deny ng sarili? Bakit tayo mo pang mabuhay para sa Lord? Bakit naglilimit ka pa ng hindi ka ba naniniwala sa nakikita mo?
Lagi ko na lang sinasabi, ang pagtahimik, sasabihin lang dyan, oh, wala na yung crisis. Normal na naman tayo. No! Hindi siya titigil. It is getting worse and worse and worse. Kaya anong sagot ng Diyos? We have to rise up. For the glory of God rises upon us. We have to rise up and let the light of God shine in us. Amen. Let this country and the world see that light, the very life of Jesus in us, our family. Hindi nagaganda ang takbo ng mundo. Ang buong mundo aware sa kalagayan niya. Humahanap siya ng solusyon sa krisis niya. Walang solusyon, si Kristo lang. Hindi natitigil yan. Ako inuulit ko, huwag mawalagat ang bansang ito, ang church at ang buong mundo. Lilipas lang 1 linggo, susunod na mga buwan, mamumulagat na naman buong mundo, ano na naman panibago na naman to, ano na naman to, kailan to titigil, paano to mawawala, ano na naman to. Hindi mga Jesus ay magtatanong, ano na naman to. Because before it happened, I say it again and again and again and again. Hello. We warn everybody. And the purpose of every prophecy is to prepare the church. So, we can help this country and the world. Sa atin, wala namang effect yung mga yan eh. Noon pa natin sinasabi, exempted tayo. Pero ano yung mga kababayan natin? Hindi sila exempted. Yung buong mundo, hindi sila exempted. Eh, sino yung solution para sila alisin doon sa crisis nila? Ang Lord. Sino gagamitin ng Lord? Tayo. At hindi tayo nag-a-after magligtas ngayon ng 1 milyon. We want this nation. We want the nations of the world. Kasi itong end-time outpouring ng Holy Spirit, hindi parang kayang kukunin dito bansa-bansa. At yun ang purpose na walang tigil na panalangin at pag-aayon ito para mapulpil ang prophetic destiny ng bansang ito. At yun yung unang-unang function ng ministry ito. Gawin ng Pilipinas na living like Jesus nation that will bless the world. Di ba napakaganda nito? Ito po mga taga Medo Persiang ito, na dinaya si King Darius. Amen. Na-shock. Yun ang nireklamo nila sa hari. Kasi si Daniel, naiinggit sila eh. Kasi ang Diyos sumasa kay Daniel, yung favor na kay Daniel. Inggit na inggit sila. So pagkatapos ngayon, nung pinuntahan nila si Daniel doon sa bahay niya, nananalangin, nakaluhod. Di ba napakaganda nun? Nakikita ka ng diablo, lungkot na lungkot, araw at gabi, nakaluhod ka, walang magawa ang diablo para pigilin ka. Nagre-reklamo lang pero walang magawa. Yun ang nangyari rito. Yung mga taga Medo Persia, type ng mga demonyo yan. Nakita si Daniel na nanalangin. Nakaluhod. May problema, wala nakaluhod. Humihingi ng tulong sa Diyos. Mga bishop at mga pastor ngayon, mga anak na yun, so proud. Ako, alam ng Diyos. Maliit o malaki yung gagawin ko, alam ko, hindi ko alam, walang tigil, araw at gabi, humingi ako ng tulong sa Diyos sa pangunahan niya ako. Pero ngayon, puro proud yung mga anak ng Diyos. Everybody must learn to ask God for help. Kaya alam mo na yan. Ako, 35 na taon na ako nagtuturo mahigit, araw at gabi. Alam ko kung paano magturo, alam ko paano tumayo sa pulpito, alam ko kumanta, pero anong sabi ko, Lord, help me this day. Tulungan mo ako. Guide me. Lead me. Hindi ako umasa sa lakas ko, sabihin na, 35 years ko nang ginagawa yan, alam ko nang kumanta, alam ko na mag-worship. Kung organista ka pa, alam ko na mag-organ, alam ko na mag-drum, alam ko na mag-gitara, alam ko na mag-backup. No. Kahit alam ko na yan, God, help me, lead me, guide me. Kailangan kita. Hindi na ginagawa yun. Kasi master niya na raw yung profession niya. Si tatay ginagawa araw at gabi. Kaya alam ko yung gagawin ko, humingi ako ng tulong sa kanya. Para hindi ko asahan lakas ko, siya magtrabaho. Paano ko ginagawa yun? I pray, pray, and pray, and pray, and pray, and pray. Kahit nga, maliit na opening prayer lang gagawin ko dyan ng early ko, na-imbita ako mag-opening prayer, mag-closing prayer. Yung prayer ko, mas mahaba doon sa opening prayer ko, Lord, help me. Sa kasimplihan ng prayer ko, Lord, minsan 30 seconds nga lang yung naibibigay sa iyo, 1 minute, 3 minute. Lord, gumalaw ka. Yung 3 minute na prayer ko, sa opening prayer, closing prayer, gumalaw ka.
Yung konting sasabihin ko, samahan mo. Ilagay mo sa puso at isip ng makikinig sa akin. Hindi yung haba, hindi iksi, kundi yung pagsama mo. Naintindihan niyo yun? Lord, isang kanta lang kakantahin ko. Bumaba ka. Gumalaw ka. Hindi ako nakaasa roon sa expertise ko kasi matagal ko na siyang ginagawa. Nakaasa ako sa Kanya na magagawa lahat ng bagay na hindi ko magagawa. Amen. Alam ko mag-evangelize. Expert solo-winner ako. Lord, samahan mo ko. Kailangan yung konting salita ko, ikumbik mo tong taong to. Kausapin mo. So meaning to say, I learned from the Lord, I do nothing unless I pray. Kaya alam ko na yan, kay master ko yan. Because I believe it is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ngayon na nangyari sa marami. Ayun, yung bishop, confident. Nag-aaral ako, alam ko na to. Alam ko yung mga chapter, verse ito, memorize ko. So hanggang doon ka lang. Hindi tayo natututong magtanong sa Lord. Ako, yan ang buhay ko ngayon. Hindi ako careless. Alam ko yung ginagawa ko, sanay na sanay ako. Hindi ko nakalimutang humingi ng tulong sa Lord na gumalaw siya. I-confirm yung gagawin ko at manguna siya. Kasi hindi naman lahat ng gagawin mo, kahit sanay ka riyan at expertise mo yan, tama at applicable sa gagawin mo. Hindi siya palaging gano'n. Amen. Kasi pag expertise niya na, hindi na siya nagpipray. It is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Ano nangyari sa mundo? Expertise ko na itong negosyong to. Alam ko na itong networking na ito. Alam ko na itong mga panindang ito ng mga vitamin. Nag-aaral ako ng management. Alam ko na ito lahat. Ako, financial expert. Ako'y financial coach. Ako'y tapos ako ng management. Tapos ako ng administration. Ano nangyari sa kanilang lahat? Bankrupt. Ano nangyari kay Joseph? And God was with Joseph and he prospered. That is the secret. God, makagalawang Diyos. Asa na lang siya sa lakas niya. Ako, realtor ako. Alam ko magtinda ng condominium, ng mga property ito. Sanay na ako rito, tagal-tagal ko na rito. Ito expertise ko. Kaya, pag ginulo ka ng diablo, expertise mo, walang magagawa yan. Jesus said, apart from me, you can do nothing. Napakasimple nito. Ito si Daniel, mula pagkayot hanggang tumanda. 60 years sa government service, 4 na hari pinaglingkuran, puro wicked at puro unbeliever, puro Gentile. Hindi tumigil manalangin sa Diyos. Napalaya ang bansa niya. Paano kung 50 Daniel pa yung nakatayo kayo, 1,000 Daniel, 10,000 Daniel? Di mapapabilis buong mundo. Yung isang alam, napalaya yung bansa niya. One will put 1,000 to flight. 2, 4, 6, 8, 10, 12. And many 100 will put 100,000 and million to flight. Napagod si Moses. So, ano sabi ng Lord? Aaron, samahan niyo siya. Mag-join kayo. Mag-associate kayo. Mag-unite kayo. Amen. Para matalo na itong Amalekite na dinidigma ni Joshua ng lingkod ko doon sa battlefield, sa bawat bayan, sa bawat bansa, yung mga territorial demon na yun. Makasawat at yung breakthrough anointing na dala niya ay mag-destroy sa kanila. Join Moses. Hindi sila tumigil. Nag-join. Hanggang hindi nalupig ni Joshua ang Amalekite. Pagkatalino mo, ginagamit mo, walang mangyayari rito. Ikaw na lang yan. Hindi yung sinasabi ko. Nakita niyo kung saan nagpelang church. Yung mga manumkad sa buong mundo. Hindi natuto sa sinasabi ko. Nauna sa akin yung mga yun. Umaasa na lang sa, ako tagal ko na rito, 60 years na ako. Kaya 100 years ka pa riyan. Hindi pinag-uusapan yung tagal mo rito. Ang pinag-uusapan dito, do you understand it is not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord? Do you understand that? Kung si Jesus nga, nakadepende siya kay Father. Anong sabi niya sa John 5, verse 19 and 20? Then Jesus answered and said to them, most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself. Ayan. The Son can do nothing of himself. But what he sees the Father do, for whatever he does, the Son also does in like manner. Ayan. Ako, anak ako ng Diyos, sa sarili ko wala akong magawa, kailangan ko umasa sa God the Father. At bahagi ng pagdidepende ko sa Kanya, ay makita yung ginagawa niya at yun ang gagawin ko, marinig ang sinasabi niya at yun ang sasabihin ko. Amen? 20. For the Father
loves the Son, and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than this, that you may marvel. And show him all things that he himself does. Nakadepende siya sa God the Father. Kaya alam niya yung preaching the vine and the branches eh. Siya yung vine, tayong branches, nakadepende tayo sa Kanya. Siya, nung nasa mundong ito, nakadepende sa God the Father, sa power ng Holy Spirit. Kaya nga siya pray ng pray. Ano pang sabi niya in John 12? Verse 49, "For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me gave me a command, what I should say and what I should speak. And I know that His command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak." Hindi raw siya nagsasalita sa sarili niya otoridad, kundi yung Ama ang nagbigay sa kanya ng sasabihin, kung kailan to sasabihin, kanino to sasabihin, at ang outcome daw ng sabi ng Lord ay eternal life. Salvation. Papa-check up ka, Lord, kaninong doktor o papa-check up, sinong hospital? Hindi, ito, kamag-anak ko to, magaling to, sabi ni ganito. Lord, saan ilid mo ko? Gusto mo mag-nutrition? Lord, sino pong nutritionist yung ibibigay mo sa akin? Show me the way. Give me the sign. Let me know who they are. Where are they? Sinong dentist, Lord God? Intindihan niyo ko. Anong sasakyan bibiling ko, Lord? Hindi yung mahal, hindi yung mura. Ilid mo po ako. Hindi pag nakakita ka dyan, ito, akin to, gusto ko to. Hindi mo siya tinatanong kung gusto niya para siya magbayad. Amen. Yung iba dyan, ang dami nakitang tinitindang gamot dyan sa Facebook at sa internet sa YouTube bili ng bili. Lord, alin po rito yung talagang galing sa iyo? Kasi lahat naman na nagtitinda riyan ng sabon, pampapayat, purihin ng Panginoon, pampapaputi, lahat naman yung magaganda sinasabi. Lord, sino rito totoo? Sino rito yung nagsisinungaling? I-guide mo ko, i-lead mo ko. Mahirap ba yun? Yan, si tatay. Lahat ng ginagawa ko, i-guide mo ko, Lord. Sana ako mag-check-in hotel, Lord. Anong aeroplano sasakyan ko? Kahit kayong mga anak ko, Papa, pupunta kami rito. Mag-pray kayo, magpalid kayo sa Lord. Huwag ka lang maghahanap dyan kung saan mo gustong pumunta. I-guide ka na kasi ang dami niyan. Doon siya nagpupunta sa hindi siya tinatanggap. Si Jesus, hindi siya nagpunta ng isang lugar na hindi siya welcome. Pag natin kakalimutan. Ayaw niyang sayangin oras niya. Ganyan siya karunong. At natutuhan ko sa Lord yan. Ang pinupuntahan niyang lugar, welcome siya. Mabibilis ang lahat. Kasi sayang oras niya ron. Hindi nga siya welcome. Ayaw nga sa kanya, pupunta ka pa ron. Sayang oras mo. Anong gagawin mo ron? Hindi ka nga welcome. Na yung mga bishop at pastor ngayon sa kanyang kamangmangan, anointed ako. Magagawa ko lahat dahil sa Panginoon nagpapalakas sa akin. Tama yun, pero dapat ilid ka niya si Pablo. Nililid ng Diyos, hindi ka mangmang nakagaya mo. Ang gagawin mo doon, hindi ka naman welcome doon. Hindi ka nga welcome, sayang oras mo ron. Ang issue ron, hindi yung anointed ka, mahal mo sila. Ang issue ron, hindi ka nga welcome Why waste your time? Doon ka pumunta sa after ng appearance mo. Doon ka pumunta sa welcome ka. Doon ka pumunta sa naghahanap ng blessing mo. Tayo, hindi basta nagpipray kung kani-kanino at papato ng kamay at taga-anoint. Kasi hindi sila mabibilis. Parang kay tatayan, pag may lumapit sa akin, kahit ano pa amoy nito, pag may pangangailangan, nakakaulawan ng principle, nirelease ko yung blessing, the answers prayer sila. Pinag-uusapan yung pera rito, o anong amoy mo. Pinag-uusapan dito, yung understanding. Sa ibang fellowship, pilitan. O mag-full time ka na. Walang organista, walang drummer, walang song leader. Full time ka na. It is not by might nor by power, but by my spirit. Kaya mo, Lord, magdala riyan. Lord din mag-aalis dyan. Kung hindi nasusunod dyan, wala kang problema ron. Hindi ibig sabihin magaling magsalita yan Tinawag na ng Diyos yan. At kahit tinawag hindi ibig sabihin, porque tinawag siya at magaling magsalita okay na kaagad siya. Let them be trained and be tested. Hindi mo pwede rito yung pinag-aralan. It is not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kung pinag-aralan lang, disaster yan. Hindi pwedeng lumupig kay Satanas yung pinag-aralan. They agree. Ito nga, buong mundo, lahat nag-aaral lang. United Nations nga yan. Pag nilaro ng Diablo at pinaikot, parang turumpo Amen.
United Nations na nga, nandiyan na lahat ng matatalino, World Bank, European Union, Arab Nation, nandiyan na lahat yung mga brilliant sa buong mundo. Pag pinaikot ng Diablo, parang turumpo, hilo. Dapat ang chat nakakaintindi ng sinasabi po natin. Amen. Then Jesus said, pag hindi kayo tumigil manalangin, expression ng faith ninyo. Luke 18:1-8. Araw at gabi, ang Diyos sasagot. Kaya nga yung answers prayer, tuloy-tuloy. Kasi panalangin, walang tigil, tuloy-tuloy, araw at gabi. Amen. Tingnan natin si Jesus kung paano mag-pray. Luke 22, verse 44. In being in agony, si Jesus po ito, He prayed more earnestly. Ayan. Inindihan niyo yan? Being in agony, meron po siyang dinadalang kabigatan. Namamanglaw yung soul niya dahil patungo siya ng death. Crucifixion. As a sacrificial lamb. Alam niya po yung haharapin niya, hindi biro. Paano niya po in-overcome po yung agony na yan? Yung sorrowful na yan sa soul, pag binasa niyo sa Matthew 26:39-46, makikita niyo po yun. Parehas lang naman sila ng setup, Garden of Gethsemane. Pagkakaiba lang, yung pagsusulat ng mga writer. Ano pong ginawa ng Lord? Sa gitna ng agony, He prayed earnestly. Pag tinatamad kang manalangin, lalo kang manalangin. I-overcome mo yung katamaran. I-overcome mo yung pakiramdam mo. I-overcome mo yung harang ng Diablo. Pray more earnestly. When it seems harder to pray, pray harder. At ano po yung earnest prayer dito na sinasabi na ginawa ng Panginoong Hesus? Then His sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Grabe pong panalangin. No, almost yung pawis po niya ay naging dugo. Nagbabagsakan sa lupa. Masiding panalangin, nasubukan niya na yan. Na wala kang tatakbuhan, ang Diyos lang. Pinura out mo yung spirit mo, kaluluwa mo, puso mo, pagkatao mo, araw at gabi, nakalod, umiyak, humingi ng tulong sa Diyos. Crying for deliverance, salvation, freedom of anybody, somebody, or even yourself, or them, they, who they are. From a person, an individual, a family, a city, a nation, a church, etc., etc. Dito talaga yung mangyari pag may malaki kang kabigatan. Hindi ka pwede manalangin basta-basta. Pupunta sa mission field, di marunong manalangin pag-ayuno. Wala. Almusal ka lang Diablo ron. Magaling ka pang mga haral dyan, kakainin ka ng buo ni Satanas dyan. Tapos masagupa mo doon mga mangkukulam, espiritista, nakatago, marunong mangkulam, marunong mag-orasyon, hindi mamahinga dahil di mong pusis. Tapos ikaw, puro ka lang preaching dyan. Wala. Sa kamangmangan mo babalik ka kaagad doon sa headquarters mo. Sino man nagsugo sa'yo, nabugbog sarado, casualty. At nangangailangan ng spiritual revival at revolution. Nininihan niya. He prayed more earnestly. Kaya ito yung dinidiman ng Lord in this end time sa church, sa buong mundo. Earnest living like Jesus' prayer. Then I close. Luke 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ito po yung bunga nun. Sa gitna po ng kamatayan, saglit na lang malalagutan na ang Lord ng hininga. In total pain, in great pain, still praying. Kaya pag nabuhay ka sa pananalangin hanggang sa last breath mo, o ano pang critical, crucial time, period, situation ang hinaharap mo, ang panalangin hindi mawawala sa iyo. Believe me, hindi siya mawawala. Yan ang unang-una mong gagawin, to call on God, to pray, and ask God for help, to pray, and ask God for His mercy for those who are under His wrath and judgment. Ano po nangyari sa prayer na Lord? Dinaligtas tayo. Amen. Father, forgive them for they do not know what they do. Hira po yun.
Ang dami pong pinako doon sa Mount Calvary. Thousands upon thousands. Yung dugo pong dumanak doon parang batis. Pangkaraniwan na po na yung dugo pong bumubuhos doon parang tubig sa batis. Wala nagpipray. Lahat po kinakars yung emperor, kinakars ang Diyos, kinakars yung centurion, kinakars po yung Roman soldier. Everybody was being cursed by them. Only the Lord prayed. I pray na bawat isang nakakarinig ng tinig ko here in abroad ay manalangin kagaya ng Lord. At pagkatapos po nun, the church move as one. Kagaya ng early church, masipag, sama-samang manalangin at mag-ayuno. Mapapabilis po kaligtasan ng pamilya natin. Bilis ang kaligtasan ng bayang ito. Ito lang ang inaantay na makabalik ang church sa tawag niya. Matuto siyang manalangin. Hanggang hindi po siya natututo, the crisis continue. And the crisis increase. But the best we can, by the grace of God, Jesus is our shield, worldwide ministries. We are mandated to be like our Lord Jesus Christ. And to be like Jesus is to live a holy, pure, righteous, consecrated life. And to live a life of prayer and fasting. To live a life of obedience, faithfulness, generosity to God. And to pray earnestly and prevail in prayer like Jesus. And I close. Ililigtas ng Diyos ang buong Pilipinas bilang sagot sa ating sama-samang pananalangin at pag-aayuno. Sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin at pag-aayuno, i-display niya ang kanyang great power and glory. Because God loves to display His power. He's only waiting for our earnest, continuous, united prayer and fasting. Call unto me, and I will answer you. He's waiting for our earnest prayer, and He's ready to display, to demonstrate His great power. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.